Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, sibak sa pwesto. Naku po, lagot na speaker pinatawag sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento at reaksyon ngayong araw nito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States, medical concerns daw? Bakit medical concern? Sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami natin makitang hospital dyan. Mga kabayan, kinalampag ng netizen at ilang grupo ang Palasyo ng Malacanang at House of Representatives kaugnay sa tila pananahimik ng mga ito sa kontrobersyal na issue na kinasasangkutan ni Saldico. Ayon sa political analyst na si Professor Ana Marindugoy, dapat daw ay lateral o walang pinapanigan ang gobyerno sa pagbibigay ng lookout bulletin sa lahat ng mga pinaghihinala ang sangkot sa maanumalyang flood control project. Matatandaan na si Saldico ay lumipad papuntang Amerika para daw magpa-check up sa kanyang kalusugan. Ito ay sa kabila ng kasagsagan sa ginagawang pagdinig sa Senado para sa investigasyon sa massive korupsyon sa ghost project ng flood control sa bansa. Sabi pa ni Professor Marindog, hindi lang dapat nakapokus sa mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH ang Senado at Kamara dahil hindi magtatagumpay ang ginagawa nilang anomalya kung wala silang koreksyon sa mga kongresman, partikular sa liderato nito na si Speaker Martin Romualdez Jr. at Saldico. Kung magbibigay sila ng lookout sa BI na walang makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi. As long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kahapon sa isang media interview, matapang na nanindigan ang bagong upong sekretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Secretary Vince Dizon na automatic na sisibakin niya sa pwesto ang lahat ng mga district engineer maging ang mga kasabwat nito na dawit sa pagpirma at pag-approve sa mga maanumalyang dokumento ng mga contractors. Ayon pa kay Dizon, sa oras na may makita sila at napatunayang ghost project sa bawat lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa, sisibakin niya ang mga district engineer at sasampahan pa ng kaukulang kaso. Ito lang, sasabihin ko sa inyo, kung merong makitang ghost project tayo, automatic yon. Dismissed ang DE at lahat ng mga kasama sa district na nag-sign off doon sa mga ghost project na yun. Kung matatandaan, nag-init ang ulo ni Secretary Dizon matapos tumambad sa kanya ang isang ghost project sa Playa del Bulacan na pinunduhan ng 96.5 million at kalaunan ay idineklarang fully paid na at 100% completed ayon sa DPWH na pinamumunuan ni Henry Alcantara. Pero napag-alaman na 3 linggo pa lamang ito nga inuumpisahan matapos uminit ang issue sa Senado at gumawa ng aksyon si PBBM. Worth 96.5 million from the 2024 GAA. So, 2024. So yan mga kababayan, putulin muna natin ang video ito mga karibin natin. Kasi ito, mayroon pong lumabas na balita mula po sa JME News. Ayan o. Si Senator Ping Lacson mga kababayan nagsalita. Nagbigay po ng pahayag at sabi niya po dito na si Senator Tito Soto na ang susunod na Senate President. Aba, may ganito palang nangyayari sa Senado pero hindi po natin nalalaman. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to. At saka mayroon din po akong nakitang supplementary statement, no, coming from the
Speaker Martin Romualdez na tinawag niya pong former Senate President Chis Escudero. Aba, eto, pakinggan po muna natin tong si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Sir, si Senator Soto na daw po magiging next SP? I believe so. So, nila po yung boto so far? Mamaya, malaman niyo mamaya. Yeah. For the SP, votes po? Ilang pong votes? Mamaya niyo makikita sa Pero flash. sir, kayo sir, anong magiging nyo? Position nyo? Mamaya rin, mamaya. Blue ribbon sir, blue ribbon sir, protest. Si Soto. Tinanong si Senator Ping Lacson at sabi niya nga dito, I believe so, na si Senator Tito Soto na ang magiging Senate President. Aba, ibig sabihin nito, mga kababayan, they are doing something, no? They are cooking something dito sa Senado. At sinabi nga, may nagtanong, di ba? Para obviously, no, obvious yung tanong. Yung magiging posisyon ni Senate ni Lacson, sabi, blue ribbon po ba or yung isa, yung kay Jinggoy, di ba? Yung kay Senator Jinggoy, yung posisyon niya. Medyo mahihirapan tayo dito, mga karibin natin, pag nagpalit ng liderato ang ng Senado. Kasi pwede nilang tanggalin si Senator Rodante Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman, di ba? So, eto nga ang nakakapagtaka dito, mga kababayan. At eto naman pong balita sa News 5, kapapasok lang, mga kababayan, no? Sabi naman po dito, press statement, Office of the Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, September 8. September tayo ngayon, no? 5:51 ngayon, mga kababayan. Although, yan o. Sabi po dito, statement on former SP Chis Escudero. Tinawag pong former SP Chis Escudero. Aba, Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearing as part of his legacy. But it is unfair to call them accomplishment when they relied on unconfounded claims. Malinaw na ang pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan kundi para sa paninira. And worse, the accusation came from contractors themselves. Those already under investigation and admitting responsibility for Ghost Project. True, accountability rests on facts, not on innuendo. Ang sabi-sabi ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. The House of Representatives remains focused on real work, safeguarding every peso of the people's money, and serving with integrity and resolve. Ayan, mga kababayan, delikado to. Ito, sinasabi ko, delikado talaga ito. Kasi gumagawa po sila ng paraan para matigil itong hearing ng Blue Ribbon Committee. Diba, sabi nga dito, malinaw na ang pagdinig na ito ay ginagamit hindi para sa katotohanan, kundi para manir daw, sirain lang sila. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na itong pagdinig, itong ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta ay paninira lamang? Nung iniimbestigahan ninyo si Vice President Sara Duterte ng kung ano-ano at inaakusahan ninyo ng kung ano-ano, sinasabi po namin paninira lang yan. No? Politically motivated yan. Dahil wala namang napala ang taong bayan dun eh. Dito kasi may mapapala ang taong bayan sa investigasyon dito sa flood control anomalies na ito. Ano gusto nyong ipatigil? No? Dahil malaki ang pakinabang nito sa taong bayan. Makakasave po ang taong bayan at pwedeng makulong itong mga pinangalan ng taong ito, mga kababayan. Ngayon,
Nag-ano sila, maneuver agad sila mga kababayan at papalitan nila. Based sa balitang ito, papalitan po nila si Senate President Chis Escudero. At malamang sa malamang, pag may bagong administrasyon, bago rin ang kalakaran, bagong mga committee chairs, di ba? Nako, abang-abang ito mga kababayan sapagkat pag pinalitan po nila si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po ay nagpapahalata lang na sila po ay mga guilty. Diba? Diba, palitan nyo si Escudero. Diba? Pero pag pinalitan nyo si Senator Rodante Marcoleta dyan po sa Blue Ribbon Committee, ibang usapan po yan mga kababayan. Ibang usapan po yan. Okay. So yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar. Okay. Kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Kung ginagawa, yun ang natin. Kasi obviously, bago pa nagawa ito. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kabayan natin doon. 3 weeks. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed the last year. Ano to ghost project ito Klarong-klaro. Ghost project ito. Dahil sa ipinakitang sensibilidad at tapang ni Secretary Dizon, pinuri naman siya ng ilang congressman, partikular itong si Parañaque 2nd District Representative Congressman Yam Suwan. Ayon kay Congressman, ipapaubayan niya ang lahat ng responsibilidad at pag-aayos sa napakalaking problema na natuklasan sa DPWH hindi lang sa kanyang distrito, kundi maging sa lahat ng distrito sa iba't ibang bahagi ng bansa. And because of that, Secretary Vince, ako bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Parañaque, I will give you a free hand to review all the projects in my district. Ikaw na ang bahala. Kung tingin mo, nararapat ang mga proyekto para sa aming lugar, gawin mo. Kung ano ang tatanggalin mo, kung ano idadagdag mo na sa tingin mo makakatulong sa master plan natin upang maibsan lahat ng problema ng ating bayan, gawin mo. So yun ang binibigay ko sa iyo ngayon na parang pagkakataon na help us fix all these problems. And I am giving you a free hand to fix all the problems also in my district. Bilang first time na district congressman, kailangan ko rin ang tulong ninyo. At ibinibigay ko sa iyo ngayon itong pagkakataon to para maayos mo ang lahat ng mga problema sa mga distrito ng ating bansa. And I will start it with the 2nd District of Parañaque. At ako'y nagpapasalamat na ikaw na ang nandyan. At least ngayon, pwede na kami makatulog na mahimbing na ikaw na ang secretary ng DPWH. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na dapat ay isama na rin sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang mga congressman na sangkot at nakikipagkutsabahan sa mga kontraktor at mga district engineer ng DPWH, kabilang na nga dito itong tumakas papuntang Amerika na si Congressman Saldico. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, mga Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang iba pang opisyal at kawani ng ahensya na sangkot sa ghost projects. Dismiss na si Alcantara at natukoy na guilty sa administrative cases na kinahaharap nito dahil sa mga maanumalyang flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Bukod pa ito sa mga isasampang reklamo sa korte. So yan mga kabayan, putulin ulit natin to. Naku, eto, nakumpirma na po natin. Ayan o, kapapasok lang na balita mga kabayan. Aba, totoo nga. Nagulat rin ako. Panunumpa ni bagong Senate President Tito Soto. Opisyal nang nahalal si Senator Tito Soto bilang bagong Senate President. Kapalit ni Senator Chis Escudero. Nako, eto, pakinggan po natin to. Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate.
Mr. President, may I move that we suspend the session to allow the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President. Session is hereby suspended. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Vicente C. Soto III. Having been elected to the position of Senate President, Having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support and defend the Constitution of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to Philippines. the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, citizen. Thank you, sir. So yan mga kababayan, ako nalulungkot ako sa mga nangyayaring ito. Bakit? Kasi hindi ko alam kung magiging patas ba itong si Tito Sen, no? Dito sa Senado. Gayong alam natin, no? Unang-una pa lang sa mga nangyari in the past few months, no? Or weeks na nagdaan, ay mayroon po siyang kinakampihan, no? Malamang sa malamang, pwede pong ma-impeach ngayon si Vice President Sara Duterte at mapalitan itong si Senator Dante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya medyo nalulungkot tayo mga kababayan kasi yan ay mga posibleng mangyari. Siya pamumuno po ni Senator Tito Soto. Yan po ay pinangungunahan na lang natin kasi yun po nakikita natin nung nakaraang mga eksena dyan po sa Senado. Pero kung hindi naman, kung magiging patas naman itong si Tito Soto, ay maganda sana. Kaya mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Magiging patas ba si Tito Soto? Or magiging bias? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.